Sabi ko po sa mahal na Panginoon, ano po ang nangyayari sa akin? Pero hindi po ako nalulungkot. Kahit usigin ako ng buong mundo, basta nararamdaman ko kasama ko ang mahal na Panginoon, masayang masaya po ako. Makinig po kayo maigi. After ko pong magamit sa mensahe sa tao po ng Lubo, sa Narciso Quezon at saka ng Rosario Batangas, parang kung iisipin ang buhay ko po ay talagang inuusig ng mundo. Alam niyo po, may pamangkin po akong pag tinignan mo ay tumboy. May kasintahan po siyang babae din. Ngayon, minsan kinakausap ko dahil pamangkin ko po yun, na yun ay hindi po maganda. Sa madalit sabi mga minamahal, dumating sa time na tinatanong ko siya, saan mo ba gustong pumunta? Langit ba o impyerno? Eh, sabi po sa akin, siyempre, langit ito. Ngayon, kung gusto mo ng langit, tanggapin mo ang mahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, ba't hindi ako malulungkot? Habang tumatanggap yung tumboy, lumabas yung pamangkin ko, pinagsisigawan ako. Sabi po sa akin, Papa! Siyambong po yun ng nanay ko, pamangkin ko rin po yun. Ba't mo yan pinapatanggap? Ayaw niya maglingkod. Ba't mo pipilitin? Ba't po ganun ang buhay? Hallelujah! Paano yan nasabing ayaw? Tumatanggap na nga po na nanalangin na po kami. Alam niyo mga minamahal, inaway ko, tapos umalis. Natapos po yung aking pagpapatanggap at pinanalangin ko po mga minamahal. Kasi naaawa po ako sa kanilang kaluluwa. May tiya din po yun na tumboy din po. Napakarami po sa amin ng tumboy. May barkada po yung pamangkin ko na tumboy din. Iba pa, kamag-anak din namin. Nakakalungkot. Subalit, masaya ako. Dahil sinusunod ko ang kalooban ng Diyos. Yung pong tumboy na yon, may tiyuhin. Naging boy ko dito sa Maynila nung araw. Nabautismuhan. Pagdating po sa Batangas, naging worse. Di po naglingkod. Isang araw na meet ko. Sabi ko, Koko, ba't hindi ka maglingkod sa Diyos? Parang worse na ngayong buhay. Hiniwalayan ka ng asawa mo, tapos ngayon alak lagi ang iyong kasama. Sabi po sa akin, Kuya, bigyan mo ako ng Red Horse, doon ako magiging maligaya. Sabi ko, paano ka magiging maligaya? Magastos. In the first place, baka ikaw ay masira ang iyong katawan. So, mga minamahal, umalis siya. Nalulungkot po ako. Last week po ng July, si Coco, kinuha ng mahal na Panginoon, batang-bata pa, 40 lang mahigit. Nabangga po ng dalawang kutsi po bumangga sa kanya. Una nabangga, tapos yung sumusunod nabangga uli po siya. Kahit kagagaling lang namin sa Batangas, bumalik po kami doon dahil nakipaglibing kami. Dito ang bandang huli mga minamahal, nagkaroon ako ng problema. Yung sakyan ko nagkasira, 2 linggo hindi po ako nakabiyahe na Lalamove. Naisakripisyo ko pa rin po yung Marikina, hindi po ako nakapunta. Sabi ko, ba't kaya ganito? Alam niyo, mga minamahal, nagugulat ako. Sapagkat, pati mga kasama ko sa Balingasa Preso Ministry, inuusig na po ako. Bakit po daw po ako share ng salita ng Diyos? Maingay na po ako. Bandang huli, pati pamilya ko. Sabi po sa akin, masama daw akong tao.
Sinumbong po ako sa leader namin. Lahat ng kasamaan binintang sa akin. Pawa pong kasinungalingan yun. Sino naman po ang hindi manlulumo? Nilihas po ako ng 3 kong kasamahan sa prison ministry. Nanghihina na daw po ako. Magbago daw po ako. Hallelujah! Ano pang babaguhin ko? Lahat po ng makausap ko, pinapatanggap ko, sinisirang ko ng salita ng Diyos. Sapagkat ramdam ko, ibinubuhos sa akin ang ating mabait na Diyos. Ang kanyang banal na espiritu. Nalulungkot po ako. Alam niyo mo, mga minamahal. Huwag na ninyo itong pararatingin. Isang araw, nagpatotoo po ako sa Marilao. Kasi nagpapasting po kami sa dako ng Baliwag. Malapit po yung sa Marilao po yung amin nagpapastingan. Nagbigay po ako ng mangga. Nagbigay po ako ng bayabas. Sa kay bilabid Kuya Paul. Saka doon siya nag-i-screen. Lumuhod po ako. Nagpa-screen po ako, mga minamahal. Mga grabing mga himala. Yung pinatuto ko sa Barte, gusto kong makita ng mundo. Prison ministry, hindi basta-basta. Bakit? Sa prison ministry, sinasamahan kami ng mabait na Diyos. Nalaglag yung gulong namin. Tumakbo pa sa likod kasi naiwanan, tumatakbo yung jeep. Umiiwas ito sa mga luxury car. Sa lahat ng kotse, umiiwas. Hanggang sa natumba yung gulong, walang natamaan. Di po ba himalayon? Minsan nasiraan kami ng preno. Sa dako ng toll gate ng Villamor. Hallelujah! We are very close to the toll gate. Nasiraan kami ng preno, takbo namin yung 80. Supposed to be milyon na aming babayaran. Lumampas kami ng 50 meters sa dako ng toll gate. Hallelujah! Gano'n ka makapangyarihan ng Diyos. Kung binangga namin yung mga nakapila doon na maraming sasakyan, mababantog ang prison ministry na mangga, milyon ang babayaran. Gaano katotoo? Sobrang makapangyarihan ng Diyos. Bakit, mga minamahal? Sa kabila na lumampas kami sa toll gate, wala kaming binayaran kahit 5. Pati gwardiya ng toll gate na mangha sa ginawa ng Diyos. Bakit, mga minamahal? Despite that there are many cars in the toll gate, mayroong isang bakante na walang kotse at wala yung bar na nakaharang doon. Sabi po ng gwardiya, ano nangyari sa inyo? Nilampasan nyo yung toll gate. Sabi po namin, sir, sinsya na po kayo. Hallelujah. Lost break po, lost break. Ngayon, mga minamahal, kami naman po nagtanong, sir, bakit po wala yung bar na nakaharang diyan pag kami dumadaan sa sakyan? Nabangga po kaninang umaga. At ngayon po ay nasa pagawaan. Praise the Lord! Hallelujah! Alam niyo ba yung bar na yun pag binangga mo? 2.5 pinakamahina ang babayaran. How can our dearest Jesus give way to us? Pumabor sa atin ang dakilang Diyos na mayroong bakante doon. Na isa, napakadami ng pila doon. Pinadaan kami. Ibig sabihin, ang prison ministry kasama natin, ang ating dakilang Diyos. Alam niyo, mga minamahal, bilang tao,
Ako po ay natutunan po ako sa prison ministry. At nalaman ko na dapat ang isang tao bago mo ilihas, dapat nagre-request po ng pre-over. Hindi po natin kusang loob na ipipre-over yung tao, mga minamahal, masakit. Pipre-over mo ang isang tao, sasabihin mong nanghihina. Hindi po ako nanghihina. Meron po bang nanghihina na dating prison ministry na hamak na tao dati? Babayero Sugarol, napakasamang tao. Kinahabagang mapasali sa prison ministry. Kinahabagan na makapag-preach out station ng Jesus Mary Crusade, the greatest church in the world. Bakit po ako inuusig? Dapat po proud po sila na may isang Brother Dante Carmona, pinagpalang lubos ng Diyos, binigyan ng 2 bahay, binigyan ng air condition na sasakyan, hindi tumigil kahit minsan sa prison ministry. Sisa na po kayo. Hindi yata po ako nagsasalita ngayon, mahal na Panginoon. Hallelujah! Di ako marunong tumayo. Wala akong alam na tao. Bakit dinala mo ako, mahal na Panginoon, dito sa prison ministry? Nagpapatotoo lang ang alam ko nung ako'y sumali sa prison ministry. Subalit ba't ko nabatid na ako'y pinili ng Diyos upang maglingkod sa Kanya at gawing membro ng prison ministry? I'm proud to be a member of New Beloved Prison Ministry. Salamat sa beloved Kuya Paul. Hindi siya nagsasawa magturo. Magpakumbaba kayo, mga minamahal, upang kayo magamit saan man kayo pumaroon. Yun po ang aking ginawa. Bakit po ako inuusig ng aking pamilya? Inuusig po ako ng prison ministry. Inuusig po ako ng GC ng Marikina Adoption Center. Isang araw, isang gabi, papunta po kami sa Patay. Nakakalungkot, hindi ko po sinisira ng aking mga kasamahan. Hindi ko po sasabihin kung sinong pangalan ng usig sa akin. Kuya Dante, ayaw ko na kitang kausapin. Umalis po sa tabi ko. Nalungkot po ako. Niisip ko, ano po ang aking nagawang masama? Wala po akong malaman. Ngayon, mga minamahal, ko mga kapatid, maya-maya yung nagsalita sa akin na ayaw niya akong kausapin, siya po ay nagsuri at muli po siyang bumati sa akin. Brother Dante, pasensya ka na sa aking nagawa. Isip-isip ko lang, sabi ko, Utoy, sino ako para hindi kita patawarin? Tao lamang ako. Pinili, minahal, sinamahan ng ating mabait na Diyos. Kami po ay nagpatuloy, nagnegro po kami sa isang brother sa dako po ng St. Peter, San Walitsis. Beloved Kuya Paul po ang nag-preach. Patuloy po kami sa burol ng ating beloved brother Chris Manzano. Ang inyong brother Dante na pinag-uusig. Bakit ako pinili para magnegro sa Patay na yan sa kabila ng ako'y pinag-uusig? Kuya Dante, huwag kang magmataas, magpakumbaba ka lang. Totoo lang, mga minamahal, yun po talaga ang aking ginagawa. Kahit kailan hindi ko naisip na ako'y magmataas. Isa ako dating hampas lupa. Isa ako dating masamang tao. Walang bahay, umuupa mula pagkabata hanggang naging binata. Hanggang sa nag-asawa ko, umuupa kami ng bahay. Pero ang napuntahan kong kongregasyon, the greatest congregation in the earth, in the universe. Nagmaglingkod ako sa Diyos, ang aking mahal na ina at mahal ama ko. Hallelujah. Nagsasama. After 16 years, sila'y pinagbuklod ng mabait na Diyos.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pagdating namin sa Borol, beloved Preacher Chris Manzano, kasama namin sa prison ministry. Ako po ang kinahabagan, magnikro doon. Sa madalit sabi, mga minamahal, ang naging team ako hindi nikro, sapagkat lahat ng tao doon, mga kapatiran, maiinit, naglilingkod sa Diyos. Sino pong patatanggapin ko po doon? So ang team ako po is Bible study. Kinabagan po ako ng mahal na Panginoon. May mga umiyak dahil sa presensya ng ating mabait na Diyos. Kinilala ko ang aming beloved brother Chris Manzano, totoong lingkod ng Diyos, nagpapatayo ng mga chapel sa Bilibid Prison. Kinilala ko ang buong Manzano family. Mula sa pamilya ng beloved Paul, painit lahat, naglilingkod sa Diyos, iniiwanan ng trabaho, makapaglingkod lamang sa Diyos. Ang anak ng aming beloved Chris, lahat mainit, naglilingkod sa Diyos, dahil nakita sa kanila mga magulang ang ilaw ng ating mabait na Diyos. Minamahal, tayo mga Kristiyano, anuman ang pag-uusig, anuman ang gawin sa atin ang mundo, huwag tayong titigil maglingkod sa Diyos. Pag ikay ginagamit, huwag kang titigil, dahil ang Diyos mo, habang nagpapagamit ka, sasamahan ka niya, kahabagan ka niya, itataas ka habang ikaw ay nagpapakumbaba. Unfortunately, mga minamahal, magpalista ako sa dako ng Marilao, hindi po ako natawag. Masaya po ako, mga minamahal. Bakit? Pag hindi ka natawag, ibig sabihin, dadagdagan ng mahal na Panginoon ang mga pagpapala sa iyo, mga himala sa iyo ng ating mabait na Diyos. Sabi ko po sa aking sarili, titisting po ako sa dako ng Baliwag sa araw ng Friday, kasi Miyerkules po yun, hindi ako nakapagpatotoo. Alam niyo mga inibig ko, mga kapatid, kinabagan ako makapagpatotoo sa dako ng Baliwag. Hindi lang ako nagpatotoo doon. Hallelujah! Hallelujah! Sapagkat sa dako ng Baliwag, dinala ko po yung aking pamangkin na pinag-pray ko sa mahal na Panginoon, mamamatay na, may sakit na nagdudumi ng dugo. Kaming dalawa magkasunod na nagpatotoo. For 7 weeks, hindi mo kayang matawaran ang kapangyarihan ng Diyos. For 7 weeks, ang mamamatay na sa sakit sa bato, pinagaling ng mabait na Diyos. Sakit sa dugo, nagdudumi ng dugo. For 7 weeks, daladala niya sa Baliwag ang kanyang stainless, napakagara na jeepney. Ibinigay sa kanya ng mabait na Diyos. Paano po siya bibigyan ng jeep? Ang sabi po niya sa kanyang patotoo, Tiyo, hindi ako makautang kahit 5 pisong bagoong. Pero nung ako'y maglingkod sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade, hinipo yung aking kapatid na mayaman sa Mindoro, Divino, bumili ka ng sasakyan para masakyan kayo sa pagdalo, sapagat ito isa sa mga black sheep ng kanilang pamilya. Pinakyaw lahat ang mga bisyo, paglalasing, pambababae, pagsusugal. Pinalayas na ng asawa dahil yung maliit na tindahan ng asawa niya, inuubos pa niya para itusto sa kanyang masasamang bisyo. Nung siya maglingkod sa Diyos, siya nagsisi, nagpatotoo sa dako ng Marilao, naging bunga niya ang kanyang buong pamilya. Mga minamahal, napakasarap magpatotoo. Dito sa aming bahay, pag ako nagpatotoo sa inyo, walang limitado. Sa mga outstation, 5 minutes to 7 minutes. Mga minamahal, hindi po kayo mabibitin sa araw na ito. Yung asawa ni Brother Divino, kasi dinala namin sa Molino, nakahulukip-kip, ayaw pumalakpak. Madalit sabi, nagpalista kami magpatotoo ni Brother Divino sa dako ng Molino.
after ng aming patotoo, nakita ng kanyang beloved wife ang mga grabing himala, grabing pagpapala, binago ang kanyang asawa. Hallelujah, hallelujah. Nagdadala doon ng mga jeep-jeep na mga baguhan. Kasama na yung mga napakaraming member ng ANC. Pinabautismuhan doon. Hallelujah, sa dako ng Molino. Sapagkat after ng mga 5 weeks, bumalik na ako sa main church. Siya po nagpatuloy maglingkod sa Molino. Nung ako minsan pang bumalik doon, ang sabi sa akin ng isang adults na kaibigan ko, adult choir, grabe po ang inyong mahal na pamangkin. Patuloy siya nagdadala rito ng mga jeep-jeep na mga baguhan. Binabautismuhan namin dito. Hallelujah, ako po ay na-bless. Pagkat di ako karapat-dapat, nagamit ako ng ating mabait na Diyos sa isang kaluluwa. Ngayon po ang kanyang pamilya, both of them member. And I'm proud for them that they are the whole family of our beloved brother Divino are a member of Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang pagpapala ng mabait na Diyos ibinuhos sa kanilang pamilya. Hallelujah. Sino hindi maglilingkod sa Diyos? Dalawa na ang kanyang jeep, both stainless. Pag inihiram ko, di ako pinapabayad. Tiyo, gasolinahan mo lang yan. Atin yan, bigayan ng mabait na Diyos. Ang kanyang beloved wife na dating puno ng karamdaman, pinagaling ng mabait na Diyos. Apply ng apply sa abroad, hindi natatanggap. Pagkat may problema sa kanyang health. Gaano katotoo ang ating Diyos? Pinawi, inalis lahat ng sakit. As of now, she is in Israel. Pinagpala ng ating mabait na Diyos. At sabi sa akin ni Brother Divino, Tiyo, tingnan ninyo sa picture, ang aming bahay, 2 palapag. Ngayon sa Mindoro, dati, puro lawalit ang dingding. Halos magiba. Ang pangit tingnan. Hallelujah, itong bahay na ito, pag ito nagawa, pagbalik nyo sa Mindoro, pumili na kayo ng kwarto. Hallelujah, papa-aircon ko para sa iyo. Dahil kung hindi dahil sa iyo, hindi ko nakilala ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade. Jesus Miracle Crusade, Jesus heal, Jesus save. Sabi niya, kung hindi pala ako nakapagsisi at namatay ako doon sa ospital, impyerno ang bagsak ko. Mga minamahal, ang bunga ni Brother Divino sa dawa ng Mindoro, mga kapatid niya, ang ilan doon, pasaway, ayaw maglingkod. Hallelujah, sabi, ano ba ang inyong banalagawain, ba't napakahaba ng service? Pero nagkasakit sa dako sa likod niya, bone cancer. Nagpagamot sa Pinamalayan, umiiling ang doktor, Pinamalayan Oriental Mindoro. Pero ang Diyos hindi marunong umiling. Dalhin mo siya sa akin. Ako ang bahala. Dumalo, kinahabagan sa panalangin ni brother na ating mga pastor, nanalangin si Brother Divino, mahal na Panginoon, pahintulutan mo ba na ako lang ang maglingkod sa aking mga kapatid? Ngayon, 2 kapatid niya, isang napakayaman, isang may tindahan, member ng adult choir ng Pinamalayan Oriental Mindoro. Ibig sabihin, buhay ang Diyos natin. Kung tayo magpapatuloy, walang iba tayong patutunguhan, kundi langit at buhay na walang hanggan. At ako'y nananampalataya sa langit, wala nang pag-uusig. Dahil ang Diyos, aakapin ka. Anak, naka-record dito ang lahat mong ginawa. Yung iyong mga kahinaan, dati mong ginagawa, kinalimutan ko na. Ang inaalala ko, paano ka gumawa sa aking ubasan. Kahapon lamang, mga minamahal,
Galing kami ng Marikina, hindi ko alam. Kasi may papanalangin ako na bayaw ko. Ito yung matigas ang ulo. Naging border ko siya. Lagi kong niyaya maglingkod, ayaw maglingkod. Inuna ang alak. Wala pa siyang anak na maging border ko, bagong kasal. Nung siya ikasal, nagbubord niya siya sa akin. Lumaki ang kanyang anak, naging binata. Habag-habag ang gawa ng ito si taning sa mga tao. Hindi na siya nagyayaya ng mga kainuman sa labas. Ang ginagawa niyang kainuman, yung kanyang anak ng panganay. Grabe ang diablo, grabe ang mahal na Panginoon. Ang diablo na si Satanas na demonyo. Lahat ng hindi naglilingkod, nagiging worse ang buhay. Dito sa lugar namin, mga minamahal, since na dumating ako rito, napakadami ng kinuhang buhay ng mga lasinggot, mga chain smoker. Iniisa-isa ko, mga minamahal. Iniikot ko. Lahat ng nakakausap ko rito, binabahagian ko ng salita ng Diyos. Impact! Nagkaroon ako ng Bible study rito sa chapel dito. Mga bata. Hallelujah. Natandaan kong dumalong matanda, dalawa lang. Parehas may sakit. Yung isa, hindi pa tapos. Umuwi na. Buntis. Wala namang bata sa bibi. Wala namang bibi sa tiyan. Yung pala mga minamahal, mayroon siyang cancer. Yung isa, mayroon ding sakit. Pero hindi siya umuwi. Ngayon, buhay na buhay. Ito po, hindi ako naninira mga minamahal. Pawang katotohanan lamang. Yung asawa ng dumalo na yon, si Ate Vilma. Empleyado ng simbahan. Gabi-gabi, lasing. Isang araw ng Pasko, nito lang, siguro mga 2 years ago, nasa Batangas po kami. Pagdating namin, kinukwentuhan sa akin ng kapitbahay ko, nasaan ang asawa ni Ate Vilma? Inuwi sa Bataan, patay na. Mga minamahal, mahaba na itong video ko. Pero ang patotoo ko po mga minamahal, wala pa po sa kalahati. Bakit po ang mahal na Panginoon ang mahal na Panginoon po kasi may pangako. Sa Kawikaan 1:23. 24:23. Sabi ng mahal na Panginoon, at aking ibubuhos sa inyo ang aking espiritu. Ramdaman po naman natin na binubuhos talaga. Dahil kahapon, sa harap ng Jollibee, sa dako ng Roses Avenue, gumawa ng dakilang himala ang ating mabait na Diyos. Isa po na hirap maglakad, may tungkod. He is a victim of a stroke. Ngayon mga minamahal, tinignan ko, itong taong ito, kailangan din ng kaligtasan. Sinirang ko, pinatanggap ko, ipinagpray ko, inilihans ko. Instantly, hinawakan ang tungkod. Naglakad ng napakalayo. Mga minamahal, kung tayo po pala talaga isasampalataya, hindi tayo iiwanan, hindi tayo pababayaan ng ating mabait na Diyos. Ang sabi ko sa kanya, dumalo ka sa Merkules, sa Barte, alas 4. Dumalo ka sa Biyernes, sa Barte, alas 4. Pagpapalain ka Diyos, total na kagalingan. Nakakalungkot po, mga minamahal. 2 bayaw ko, kapatid na asawa ko. Na-stroke parehas. After 2 years, hindi pa sila gumagaling. Yung isa, kinuha naman ng Panginoon. Yung isa po, nag-uusap kami kasi nakipaglibing po ako sa Iloilo. Kuya, yan po ay nakakarinig, hindi po makapagsalita. Lahat ng sagot niya, sinusulat niya sa notebook. Babasahin mo para malaman mo kung anong sagot niya. Mga minamahal, meron po tayong beloved preacher sa Candelaria. Ito po ay na-stroke para ipaalala ng dakilang Diyos.
Hindi exempted ang kanyang mga anak sa paalala. Pero pinakita ng Diyos ang kanyang grabing kapangyarihan. After 6 or 7 months, tumayo sa pulpito. Wala ka nang makitang bahid ng stroke. Samantalang ito'y natumba. Bumagsak pa yata ang ulo. Na-hospital din sapagkat wala pong malay eh. Kaibigan ko po ito, katabi ko sa luhuran. Beloved brother, apelyido po niya, Kalaguan. Maminamal, nung una, medyo mahina ang boses. Kasi, galing nga po sa stroke. Ngayon po, nagigibing, nag-exhortation for giving, nagtitestimony leader, nagpapaawit. Bago umawit ang single choir, pioneer choir, adult choir, nagpapaawit, nagpupuri sa ating mabait na Diyos. Amin na mahal, pag tayo po hindi tumigil, lagi nating ginawa ang kalooban ng ating mabait na Diyos, hindi po tayo tatantanan ng mahal na Panginoon. Ibubuhos ang lahat ng mga pagpapala. Ngayon lang umaga, mga minamahal. Schedule ngayong umaga. Talaga namang ang gawa ng mahal na Panginoon, hindi po napuputol. May tumawag sa akin kaibigan ko. Mga minamahal. Hindi ko pa nahahawakan, ikiniklim ko na. Dadalhin ko siya dito. Ito pong kaibigan ko ito na bautismuhan na. Hindi po naglingkod. Ako po ang pinagbintahan yung kanyang welding machine. Pinili ko po. Meron po siyang gamit na yung electric air fryer. Bininta po sa akin. Kinuha ko po. Kailangan niya pong pira eh. Kagabi ang sabi sa akin, Brad, bilhin mo na sa church nyo yung iyong aking saxophone. Supposed to be ang presyo po nito, nasa 20 million pong maraming pinipindot. Sabi po sa akin, bilhin mo na lang, 12 na lang. Sabi ko, Brad, wala akong pambili. Sige, sasabihin ko sa church. Ito mga minamahal. Dahil gipit. Paano po hindi magigipit? Tumanggap na, nabautismohan na sa Balingasa, hindi po naglingkod. Siyempre, hindi ka pa rin makakaiwas sa kamay ni Taning. Pag hindi po tayo nagpatuloy maglingkod, hahawakan pa rin po tayo ng jablo. Ayan po ay abroad ang asawa na sa Hong Kong. Ay babaero, lasinggo, sugarol. Hindi po yan matimo sa trabaho, laging walang trabaho. Kagabi po, inalok ako nung kanyang amplifier. Ang bili niya. Ang bili po niya sa kanyang amplifier. Sabi niya, 7,000. Bagong-bago. May Bluetooth. May USB. Pinakita po sa akin sa video eh. Binibinta lang po sa akin ng 4,000. Meron po siyang iPhone 13. Yan po yung napakamahal. Ibinibinta po niya sa akin ng 5,000. Ibalas pa nga po ako. Sabi ko magbabalas ako sa iyo. Wala akong pera ngayon. Yung kanyang VCD player, ibibigay niya sa akin. Saka naman nagkita ng isang tao na wala nang pera, magbibigay pa ng VCD. Yung kanyang equalizer, ang bili niya doon mga 3,000, ibibigay niya sa akin 1,000 lang. At ang sabi siya sa akin, bibigyan kita ng mga bagong speaker. Blessed na blessed po ako sapagkat ang ginagamit ng mahal na Panginoon, hindi lang po yung mga kapatiran eh. Ginagamit po mga hindi mananampalataya. Imagine, dadatngan ako ng isang volume ng mga sound. Kasi may bago po akong bahay, wala pa po akong sound doon. Speaker, amplifier, equalizer, VCD player. Sabi pa po sa akin, bibinta ko sa iyo ng 400 yung aking
CCTV, yung pong isinasaksak sa ilaw. Ako po ay natulog ng masayang masaya. Sapagkat, mahal na Panginoon, ang aming mga ginagawa sa iyo, hindi po nasasayang. Amin na mahal. Amen? Marami pa po akong patutuo tungkol sa pamilya ko. Ito, last na po ito. Ang inyo po mahal na kapatid, ako po ay high school lang natapos sapagkat hiwalay nga po ang aking mahal na ina at aking mahal na ama. Kulang po sa pinansyal. Hallelujah, hindi ko mabilang kung ilang beses akong pumirma ng promissory note sa eskwelahan namin. Imagine, isang single mom nagtatrabaho sa bakery. Pinag-aral kami sa private school ng aking mahal na ina. Kasi doon sa aming lugar sa Bungabong, Oriental Mindoro, wala po doon na public school. Malayo doon sa dako ng Labasan. Barangay Labasan, Bungabong, Mindoro, nandun po yung Bureau of Fisheries. Nandun din po yung high school na libre. Ay wala po. Ngayon mga minamahal ko mga kapatid, hindi ko po nais na mangyari sa aking mga anak. Ang nangyari sa akin, hindi ako nakapag-aral ng kolehiyo. Subalit, totoo ang pangako ng Diyos. Deuteronomio 28, talatang 2 hanggang 4. Aking pagpapalain kung kayo'y magiging matapat, maglilingkod ng tuloy-tuloy. Pagpapalain ko maging ang bunga ng inyong mga katawan. Yan po'y tinupad naman ng Panginoon sa amin. Both of my 4 daughters, sila po ay graduate ng kolehiyo. Panganay ko graduate ng UP. Ang sumunod na dalawa, graduate ng Polytechnic University of the Philippines. Wala kaming binabayaran din, kundi mga miscellaneous lamang. My last daughter, may bunso, hindi nakapasa sa PUP. Pero siya po'y ginawang scholar naman ng Panginoon sa private school. Meron po bang ganun? Gagawin kang scholar sa private school? Pag-aari ni Henry C. The National University. Ngayon, nung araw po, medyo mahina pong eskwelahan yan. Ngayon po, sikat na sikat. Nagcha-champion sa PBA. Nagcha-champion sa National College Association, in CEA. Ang mga yung mga volleyballista po diyan, napakahusay. At katunayan, ang may-ari po niya ni Henry C. Hallelujah. Isang napakayaman tao. Praise the Lord! At ang trabaho po na aking panganay, alam nyo? Siyempre, graduate po na University of the Philippines yun. Hindi po yun pwedeng patrabahin mo ng ordinary. Manager sa isang magandang kumpanya. Sa dako ng BGC. Manager po siya ng Home Credit. My another daughter is as supervisor of one BPO company in Mandaluyong. My third daughter now she's living in England, near the United Kingdom. May sariling bahay. After 2 years na may kasal, bumili ng bahay sa dako ng UK. Yung kaibigan ko po, taga UK din. 30 years working in UK. Until now, umuo pa ng bahay sa UK. Si Lani Nahira, na taga Bungabong, Mindoro. Ang aking pong anak, na bunso, ito po ay leader ng GMYC. Pero naglilinis ang CR ng Amoranto. Kinahabagan ng mabait na Diyos. Siya po ay empleyado ng The Coca-Cola International. May libre po siyang sasakyan. Ngayon, she is a song leader. One of the Pastor Julius
Bagamat ito po ay belong to the Trinitarian in-person congregation, siya po ay isang leader. Pero pag ako po'y nanalangin sa ating mabait na Diyos, mahal na Panginoon, dakilang Diyos, before I leave this earth, please send my daughter back to the Jesus Miracle Crusade Ministry, the greatest church in the world. Tinutulungan ko na po. Ako po ay nananalangin na ang maging asawa ng aking beloved daughter, sapagkat siya lang po ang single, ay membro ng Jesus Miracle Crusade, sapagkat pag siya po ay bumalik, isang malaking celebration, sapagkat kaibigan niya po na matalik, laging kadaupalad, ang beloved daughter ng aming beloved Honorable Pastor Evangelista Wilson Almeida, beloved San Pastor Lina C. Almeida, Sister Analisa Almeida, pinakamainit na anak ng aming beloved pastor with regards to serving the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Kaya lahat ng pagpupuri, kalwalhatian, kadakilaan, pagpapasalamat, pagpaparangal, walang iba kundi sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. 41 minutes po ang aking ginawang pagpapatotoo. Times ilan? Kung i-divide mo ito sa 7 minutes, eh mga kulang-kulang po na times 6. Ipupus ko po ito sa YouTube para mapakinggan po ng buong mundo na may beloved brother Dante Carmona na ang pagpapala ay hindi limitado. Yung tinatawag na full blast. Hindi marunong tumayo. Ngayon po, mga minamahal, tinuruan tumugtog, tinuruan umawit. Kahapon po ako yung ang nagpure. Mula Moranto hanggang Marikina, ako po yung nagpure, ako po ang nagsong leader. Ako rin po ang tumutugtog. At mga minamahal, lahat ng parte ng banal na gawain, isa-isang itinuro ng mabait na Diyos. Hallelujah, hallelujah. Impact sa New Believed Prison, hindi ko na mabilang kung ilang beses ako ginamit ng mahal na Panginoon na nag-iisa lamang from MC to closing prayer. Kasama ko ang mga mainit na mga kapatiran ng mga bilanggo. Hallelujah, praise the Lord. Sa dako po ng Marikina adoption, naranasan ko po na mag-Bible study mag-isa. Sapagkat pagdaan ko sa Roses, wala pong kapatiran. Dumaan ako po sa Presinto 6, pinaghihintayan ng mga preacher na kapatiran, wala po. Dumaan ako kay Brother Erwin, wala po. Wala, Panginoon, samahan mo ako, itutuloy ko na to. Natuloy po ang Bible study sa dako ng Marikina Adoption Center nung araw na yon. 2 weeks ago, ako po ay kinahabagan ng mahal na Panginoon sa dako ng Presinto 5 ng Police Fairview Station. Nauna na po rin yung kasama kong 3. Ako po ay medyo late sapagkat yung aking sasakyan po ay may problema sa alternator. Dumating po ako doon ng pasado alas 9. Ay wala po yung 3 dahil nagpapa-x-ray po yung mga bilanggo. Meron silang regular check-up. Eh di ang ginawa po ng aking katatlong kasama umalis. Pumunta po siguro doon sa Presinto 6. Ngayon mga minamahal, dahil naranasan ko na nga po mag-isa, sabi ko po doon sa Lady Police, umpisan ko na po ito. Ma'am, kasi baka pumalit yung 3, baka hindi kami pag-Bible study rito kasi dadalo po kami sa main church sa Sabarte. Di ang mga minamahal, kahabagan, pinapasok po ako. Napakaganda po ng naging Bible study, mga minamahal. Ang dami po ng hallelujah, ang dami po ng
nagpapalakpakan, humahanga sa ating mabait na Diyos. Imagine mga minamahal, nag-iisa lang ako. Nag-iisa lang ako. Pero nakakagulat ang gawa ng mabait na Diyos. May video po yung buong Bible study. May ginamit po ang ating mabait na Diyos na hindi po member ng Prison Ministry. Kaya mga minamahal, after 45 minutes, pinapabot ko ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati, karangalan, kaluwalhatian, hallelujah, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo po lamang. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, glory, 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 glory to God, amen.